Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan nagiging mapusok tayo pagdating sa pag-ibig. Para sa atin ay laro lamang ito na anumang oras ay pwedeng matapos. Kaya nakakalimutan natin na may damdamin tayo na pwedeng masaktan ng dahil sa ating kapusukan. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyo at sa mga gising pa ng ganitong oras. I'm Kennard, 36 years old, nagtatrabaho sa isang international ship dito sa Sweden. May mga kasama rin po akong Pinoy dito sa barko at kagaya ko ay paborito nilang pakinggan ang inyong YouTube channel. Sa kanila ko nga na-discover itong channel ninyo. Kasi kapag bored kami dito sa barko ay sama-sama kaming nakikinig sa sulat na inyong binabasa. At ewan kung bakit bigla ko naisipan na sumulat sa inyo ngayon. Siguro kasi gusto ko lang din makakita ng paraan para kahit papaano'y mabawasan ang guilt na nararamdaman ko. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ko sa kauna-unahang babae na minahal ko. Janine ang pangalan niya. Matagal ko siyang niligawan, halos 10 taon lang naman. Mula high school, college hanggang sa makatapos na kami ng pag-aaral. Nagkaroon siya ng boyfriend at na broken hearted ako. Ang sabi ng daddy ko ay dapat ay hindi ko pinapaikot ang mundo ko sa iisang babae. Bata pa raw ako at marami pang pwedeng mangyari sa buhay ko. Pero sa lahat ng yon, gusto ko na kasama ko si Janine sa future ko. Gusto ko na siya na ang maging future ko. Kaya naman nang malamang ko na break na sila ng boyfriend niya, muli ko siyang niligawan. At doon na niya ako sinagot, Papa Dudut. Masaya naman ang naging relasyon namin kasi minahal ko siya ng sobra. Ramdam ko noong una na hindi kami magkapantay ng pagmamahal. Mas mataas ang pagmamahal ko sa kanya pero ayos lang sa akin kasi kasama ko naman siya. Okay lang na mas mahal ko siya kesa mahal niya. Kasi alam ko naman na magiging pantay din yon balang araw. Kaya lang ay hindi ko alam kung bakit bigla na lang nagbago yung nararamdaman ko para kay Janine. Nagsimulang mabawasan ang pagmamahal ko para sa kanya. Nagsimulang lumamig yung dating init ng kilig na nararamdaman ko. Hanggang sa makita ko na lamang ang sarili ko na nakikipag-text at tawagan na sa ibang babae. Papadudot na huli ako ni Janine sa ginagawa kong kalokohan. Handa na nga ako na makipaghiwalay siya sa akin pero hindi yun nangyari dahil ang sabi niya ay kaya niyang palampasin ang naging pagkakamali ko. Kaya niya akong patawarin kahit na hindi pa man ako humihingi ng tawad sa kanya. Kaya naman muling naayos ang relasyon namin pero hindi ko na naibalik pa ang pagmamahal ko para sa kanya. Naulit pa ang pambababae ko, Papa Dudut. Naulit din ang pagpapatawad sa akin ni Janine. Sa totoo lang ay ginawa ko na lang ang pambababae para hiwalayan na ako ni Janine. Pero siya yung mas matatag. At alam ko na sa aming dalawa ay siya na lang din ang nagmamahal. Bumaligtad na ang lahat sa aming dalawa. Ako yung nagsisimulang umayaw at siya yung patuloy na kumakapit. Hanggang sa gumawa na ako ng isang desisyon.
Hindi kasi pwede na magpatuloy kami sa ganong klase ng sitwasyon. Janine, may gusto akong sabihin sa iyo. Seryosong wika ko nang puntahan ko siya sa bahay nila. Walang ibang tao noon sa kanila at iyon ang nakita kong pagkakataon para makausap siya. May kailangan din akong sabihin sa iyo. Mas seryoso ang boses ni Janine. Hindi ako sanay kaya may kung ano akong kaba na nararamdaman. Hindi tuloy ako makapagsalita habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Buntis ako? Dalawang salita na bumago sa buhay ko, Papa Dudut. Alam mo yung handa na akong makipaghiwalay sa kanya. Buo na yung desisyon ko na tapusin ang lahat sa aming dalawa pero hindi ko na naituloy dahil sa sinabi niyang yon. Magkakahalo na ang emosyon na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pero mas nangibabaw ang takot at kaba. Marami pa kasi akong plano sa buhay ko at ng mga oras na yon ay hindi nakasama sa mga plano ko si Janine. Ano na, Kennard? Bakit hindi ka na nakapagsalita dyan? Ano ba yung gusto mong sabihin? Sabihin mo na sa akin ngayon. Pigil ang mga luha na wika ni Janine. Hindi ko na naituloy pa ang mga salitang gusto kong bitawan. Paano ko gagawin yon kung alam kong pwede yon na makasama sa magiging baby namin? Nang araw na yon ay nag-decide kami na ipaalam na sa parents namin ang tungkol sa pagbubuntis ni Janine. Magkakilala ang parents namin at hindi naman sa pagyayabang. Pero pareho kasi kaming galing sa may kayang pamilya. Kaya naman ang gusto ng papa ni Janine ay magpakasal na kaagad kami. Ayokong mangyari yon at mabuti na lamang tinulungan ako ni Daddy na kumbinsihin sila na panagutan ko ang bata kahit na hindi pa kami nagpapakasal ni Janine. Papadudot sa Amerika kami nanirahan noon ni Janine hanggang sa makapanganak siya at doon ko naisipan na mag-aral ng pagiging piloto. Kaya lang naging tutol siya doon dahil masyado raw mapanganib ang trabaho na yon. Nauwi ako sa pag-aaral para maging seaman. Nagsasama na kami sa isang bahay pero panay ang pag-aaway naming dalawa. Hindi ko pa rin kasi matigilan ang pambababae ko. Kennard, buksan mo tong pinto. Sigaw ni Janine habang malakas na kinakalabog ang pinto ng banyo kung saan ay naliligo ako. Teka lang, hindi pa ako tapos maligo. Sigaw ko naman habang patuloy sa pagbabanlaw. Hindi pa rin tumigil si Janine sa pagkakalampag sa pinto. Kaya naman inis akong kinuha ang tuwalya at binalot sa may bewang ko. Ano ba kasi yun? Inis na tanong ko pero kaagad na siyang pumasok sa loob at sinampal ako bago ipinakita sa akin ang cellphone ko na hawak niya. Walang yaka, Kennard. Sinasabi ko na nga ba na niloloko mo na naman ako? Kahit kailan talaga, hindi ka na magbabago. Pag-iiyak ni Janine habang hinahampas. Aray, nasasaktan ako. Tama na. Saway niya sa akin pero hindi siya tumigil hanggang sa bigla niyang nakalmot ang braso ko na kaagad na dumugo. Doon siya huminto at napatitig sa sugat ko. Nakita mo nang ginawa mo sa akin? Ano ba kasing problema mo at nagwawala ka dyan? Naiinis na tanong ko. Anong problema ko? Anong problema ko, Kennard? Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang problema mo sa akin? Para paulit-ulit mo kong lokohin. Naiiyak na tanong niya. Hindi ako nakasagot nang makita ko siyang nagpipigil na humagulhol. Sobrang nagigilty ako ng mga oras na yon pero hindi ko siya magawang yakapin. Kasi alam ko na kapag niyakap ko siya ay babalik lamang kami sa umpisa. Magkakapatawaran, magkakasakitan at magkakapatawaran ulit. Ayoko na. Itigil na natin ang lahat ng to, Kennard. Alam ko naman na yun lang din ang hinihintay mo na marinig mula sa akin.
Sige, pagbibigyan na kita. Palalayain na kita, Kennard. Wika ni Janine. Papa Dudut, doon na tuluyang natapos ang relasyon namin ni Janine. Umuwi sila ng Pilipinas ng anak ko. At naiwan ako sa Amerika para tapusin ang pag-aaral ko. At mula nang maging malaya ako, naging kaliwat kanan ang pagkakaroon ko ng babae, lalo na nang makapagtrabaho na ako sa isang cargo ship. Mahilig ako mag-travel at bawat puntahan ko ay hindi pwede na mawawalan ako ng babae kahit saang sulok pa man niya ng mundo. Pero ang enjoy pa rin ako na puntahan at balikan ay ang bansa natin, Papa Dudut. Kasi aaminin ko na sa pagdating sa romansa, pinakamahusay pa rin ang mga Filipina. Ang sarap ng kinain nating seafoods kanina, sabi ni Mika, ang kadate ko noon na nakilala ko lang sa isang dating app. Mabuti naman at nagustuhan mo. Saan mo pala gustong pumunta ngayon? Tanong ko nang makasakay kami ng kotse. Ngumiti ng matamis si Mika bago tumingin sa akin. Ikaw ang bahala, sagot niya. Napangiti na rin ako dahil yon ang pinakagusto kong sagot na naririnig ko mula sa kadate ko. Ibig sabihin kasi payag siya kahit saan ko pa siya dalhin noon. Papa Dudut, kapag ganon ang sagot ng kadate ko, matik na sa motel na kami dumediretso at ilang oras na magpapakasarap. Pagkatapos kapag nagustuhan ko ang performance niya, babalikan ko siya at uulitin namin ang ginawa namin, pero kapag hindi na ako muli pang magpapakita sa kanya. Maraming kagaya ni Mika ang dumaan sa buhay ko. Hanggang sa nakamatch ko sa isang dating app si Yana. Maganda siya sa picture na naka-upload at walang masyadong makeup at napakasimple lang. Mahinhin siyang magsalita nang makatawagan ko siya. At may 3 linggo na lang akong bakasyon noon sa Pilipinas nang kulitin ko na siyang makipagkita sa akin. Ayaw niya kasi nahihiya raw siya sa akin. Ang sabi ko naman ay wala siyang dapat na ikahiya dahil hindi naman ako kagwapuhan. Akala ko talaga hindi ko na siya makukumbinsi pa na makipagkita sa akin hanggang sa pumayag na rin siya. Mas maganda si Yana sa personal, mas mabait at mas malambing. Kumain muna kami sa restaurant, nanood ng sine hanggang sa dalhin ko na siya sa may motel. Bakit tayo nandito? Tanong ni Yana. Ang sabi mo diba gusto mo na mas makilala ako? Tanong ko rin sa kanya. Oo, pero hindi sa ganitong paraan, wika niya. Hinawakan ko ang kamay ni Yana. Huwag kang matakot, akong bahala sa iyo. Tugon ko naman sa kanya. Sa huli, Papa Dudut, pumayag din si Yana sa gusto kong mangyari. Pumasok kami sa motel. Hinalikan ko siya, hinubad ang lahat ng suot niyang damit at panloob. Hanggang sa pumaibabaw na ako sa kanya. Sandali lang. Pagpigil ni Yana sa akin. Bakit? Tanong ko. Naiinip na ako noon dahil nasa kalagitnaan ako ng pag-iinit ng katawan ko. Mangako ka sa akin. Mangako ka na kahit kailan hindi mo ko iiwan. Medyo naluluha ang mga mata na pakiusap ni Yana. Bumuntong hininga ako at wala sa loob na nangako sa kanya na kahit kailan ay hindi ako mawawala sa buhay niya. Sa pagkakataon na yun ay tuluyan na niyang binigay sa akin ang sarili niya at doon ko nalaman na virgin pa pala siya, kaya mas lalo akong nag-enjoy na may halong guilt dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko rin naman matutupad ang pangako ko sa kanya. Papadudot nang maihatid ko si Yana sa bahay nila. Niyakap pa niya ako ng mahigpit at hinalikan nga sa mga labi. Gusto niya na sana akong ipakilala sa nanay niya. Pero ang sabi ko ay may iba pa akong pupuntahan at kailangan ko nang umalis. Hindi niya na rin ako pinigilan pero muli niyang niyakap ng mahigpit. Babalikan mo ako ha. Nangako ka sa akin na kahit kailan hindi ka mawawala sa buhay ko, wika niya. Oo, tanging nasagot ko na lamang sa kanya
bago umalis sa may tapat ng bahay nila. Papa Dudut, mula ng araw na yon, palagi na siyang nagme-message sa may dating app kung saan kami nagkakilala. Hindi ko kasi binigay sa kanya ang Facebook ko at sinabi ko na wala akong social media. Kahit na ang totoo ay wala namang dahilan para ibigay ko yon sa kanya. Halos araw-araw at oras-oras siyang nagme-message sa akin. Nangungumusta, nag-a-update ng ginagawa niya. Tinatanong kung anong ginagawa ko at kung ano-ano pa. Medyo naiirita na rin ako hanggang sa in-unmatch ko na nga siya sa list ko nang walang paalam mula sa kanya. Para sa akin kasi, kaya nga hindi ako nag-girlfriend kasi ayoko ng responsibilidad at sakit ng ulo at nasasakal na ako sa ginagawa sa akin ni Yana noon, Papa Dudut. 2 linggo na lamang ang bakasyon ko noon sa Pilipinas at gusto ko yon na sulitin. Kaya muli ako naghanap ng kadate na pwedeng ikama. Hindi naman ako nahirapan dahil napakadaling maghanap ng babae mula sa dating app at doon ko na nakamatch si Rona. Wild siya kumpara sa ibang Filipina na kadate ko. Sa loob pa lang ng kotse na nakaparada sa madilim na park ay hinahalikan na niya ako kaagad. Gumanti naman ako at hindi nagpatalo sa kanya. Nakipaglaban ang dila ko habang ang kamay ko ay namamasyal sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Napapikit ako ng dahan-dahan na bumaba ang mga labi niya sa may liig ko at ang kamay niya ay pumasok sa loob ng pantalong ko. Ang sabi mo, hindi mo ko iiwan. Boses yun ni Yana na biglang nagpamulat ng mga mata ko. Bahagya ko pang naitulak si Rona. Wala sa loob na napatingin ako sa rear view mirror ng kotse ko at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Yana na nasa passenger seat. Maputla ang mukha at walang tigil sa pagluha. Kaagad akong lumingon at niyakap ng malamig na hangin ng aircon ng buong katawan ko nang wala akong kahit na ano o sinong nakita doon. Anong nangyari? Okay ka lang? Kunot ang noong tanong ni Rona. Pilit ang sarili ko na tumango bilang tugon. Para kasing totoo yung nakita at narinig ko. Parang totoo ng mga oras na yon ay kasama ko lang sa loob ng kotse si Yana. Papa Dudut, na wala na ang init noon sa katawan ko kaya nagyaya na akong umuwi. Okay lang naman kay Rona basta babawi daw ako sa next date naming dalawa. Nang makauwi ako ng bahay, sinabi ni Mami na may naghahanap daw sa akin, Papa Dudut, na babae at hindi ko inaasahan nang babanggitin niya na pangalan. Yana. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Yana ang address ko. At sa totoo lang ay medyo na-creepyhan ako kasi first name ko lang naman ang ibinigay ko sa kanya. Hindi lang yon dahil nagsimula akong bangungutin ng dahil sa kanya. Sinasakal niya, sinasaksak ng kutsilyo hanggang sa pati ang anak ko na noon ay 11 years old na ay napapanaginipan ko na sinasaktan niya rin. Pero inisip ko na baka nagigilty lamang ako kaya ako nakakapanaginip ng mga bagay na yon. Hanggang saan ako na mismo ang nagsabi na nakita niya si Pia sa harapan ng bahay nila ng mami niyang si Janine. Nagpakilala nga daw ito sa kanya at sinabing ipaalala sa akin ang pangakong binitawan ko. Papa Dudut, nakaramdam na ako ng inis noon dahil parang pati ang anak ko ay gusto niyang idamay sa kabaliwan niya sa akin. Kaya nag-decide na ako na puntahan siya sa bahay nila at nagulat ako nang malaman ko na patay na pala si Yana. Inatake raw ito ng asthma dahil sa marinding pag-iyak ng dahil sa isang lalaki. Yung nanay niya mismo ang nagkwento sa akin habang umiiyak ito. At hindi ko maamin sa kanya nang mga oras na yon na ang lalaking naging dahilan para maulila siya sa kanyang anak ay ako. Ilang araw at gabi ko pa siyang naramdaman, Papa Dudut. Pero nang makabalik na ako sa abroad, kahit paano ay nawala na siya sa mga panaginip ko. Naisip ko na baka konsensya ko lang yon dahil alam ko sa sarili ko na ako ang may kasalanan kung bakit siya namatay.
Papa Dudut, dito na rin ako nagtatapos sa sulat ko. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Lubos na gumagalang, Kennard. Alam po ninyo ay maraming pwedeng magawa ang pagiging mapusok ng isang tao at pwede rin siyang makasakit ng damdamin ng ibang tao. Kaya naman dapat na marunong tayong umiwas sa tukso at maging responsable sa mga kilos o desisyon. Dahil hindi rin natin alam ay pwede rin po itong magbigay ng kapahamakan sa ibang taong nakapaligid sa atin. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga nakakatakot na araw-araw naming ina-upload na mga kwento. Uulitin ko po, Kaistorya Horror po ang hahanapin po ninyo sa YouTube. Pwede rin pong makita sa homepage ng channel na ito ang link ng Kaistorya Horror. Ganon din ang Gianna Vlogs. Meron po kaming bagong upload ngayong araw na ito. Para po yan sa aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.